Yung mga tricycle naman na inabutan dito nakapila, yung bukod doon sa mga sinasampa na yan, wala mga driver. Saka ito, iniwan din sa pila, kaya posibleng mahatak din ito pagka hindi dumating yung may-ari. Saka yun, marami pala. Wala na bangketa rito. So ito pala yung mga nirereklamo talaga dito sa bandang unahan. Alam ko kung paano magalit si Sergo. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay March 27, 2026 at sa oras na 8:20 ng umaga. Nandito tayo ngayon sa EDSA northbound. At ito, nasa tapat tayo ng Soler dito sa Quezon City. At dito sa Soler ay meron daw reklamo regarding sa mga illegal parking. Pero sa ngayon, ang naabutan, ayan, yung isang truck na yan na nakaparada rito sa EDSA at naharangan pa yung bike lane. At alamin natin kung bakit mahahatak. Bukod dyan, meron ding tinikita nga motor doon. Motor yata ng gwardya. Tumirik pala itong sasakyan na ito. So, stalled vehicle. Kaya mahahatak. So magmula dyan sa EDSA, ito yung mga nirereklamo dito sa may tapat ng Soler, itong loob ng kalsada or service road. So malinis. Kasama niya, ano ang hero mo? Iyaw siya hilak sa puti. Ito na yung landmark. Napasadaan na rin ito dati. Yung mga nililinis, yung daanan ng tao, yung sidewalk. So sa ngayon, wala namang nakaharang. Yan ang sinasabi ni Sir Gabo ng clearing operation. Walang problema sa hanap buhay. Wag lang harangan yung mga daanan ng tao or kalsada. Tignan natin dito. Malapit na tayo sa may kanto ng North Avenue sa EDSA, sa may Trinoma. Lakarin natin. Dito madalas maraming natitikita ng mga MC. So ngayon wala. Marami kasi dati natitikitan dito eh. Dito nagwe-waiting. So ngayon wala na. May nakaposte rin kasi mga MMD dito. Kaya nami-maintain na wala nang mga nag-aantay dito mga MC. Dati may tindahan dito eh. Pinagsabihan na wala na. Ang laki ng pinagbago dito sa EDSA. Biglang luwag. Ano kayang dahilan? Dati ang sikip dito, dito sa merging ng Pabagyo or papunta ng North Luzon Expressway, papunta dito sa Bagong Baryo. Nasa Balintawak tayo. Sa ganitong oras, ang oras ngayon ay 8:30 ng umaga. Nandito na tayo ngayon sa may Bagong Baryo. At sakop na ng Caloocan. At merong papasuking kalsada rito. Isang reklamo. So 4 na tow truck lang daw muna ang papapasukin sa kalsada. Ito palang papasukin, General Terona. Ayan o.
Welcome Bagong Baryo. Ito pala yung mga nirereklamo, yung mga tricycle dito sa sidewalk. Ay, hello, good morning, good morning. Saka ito yung vendors, ayan. Masasampa na pala itong tatlo. Ayon dito sa mga enforcer. Pagka ganitong mga food cart, yung mga digulong, pagka dito may-ari, matitikitan ng environmental. Pagka wala, masasampayan sa truck. Tinatanggal na rin yung sagabal doon sa kabila. Ngayon, dumating na yung may-ari nitong food cart. Kausap yung head ng SCOG. Ito, kung mayroong ID, matitikitan ng environmental. Kung wala, masasampay ito sa tow truck, katulad ng sinabi ko kayo na. Sa mga bago nating kasama sa clearing operation, marami nagtatanong, ano daw ibig sabihin ng SCOG? Ang ibig sabihin ng SCOG ay Sidewalk Clearing Operations Group, SCOG. Sir, nakikita ko po kayo kailangan sige. After matikitan yan, ay advice ng SCOG na tanggalin itong mga food cart. Tara doon tayo sa kabila. Sir, tanggalin mo yung palinda dyan, ha? May hinahatak na rin pala doon sa unahan. Yung mga tricycle naman na inabutan dito nakapila, yung bukod doon sa mga sinasampa na yan, wala mga driver. Saka ito, iniwan din sa pila, kaya posibleng mahatak din ito pagka hindi dumating yung may-ari. Saka yun, marami pala. Magmula dyan sa tatlong tricycle na naisampa sa tow truck, mayroon na ako kanina pinakita sa inyo ditong isa na tinitikitan. At mayroon ding dalawa doon. Yung isa nakasampa na, may kasama na palang motorsiklo. Saka ito, may sasampa rin ito. Marami pa palang nililinis ang SCOG dito sa unahan. Kanina to. Kanina natin to. Ano ko may-ari? May kalapati. Ay, di. Nasa may may-ari? Nasa looban daw, pero yung kalapati niya nasa labas. Ay, boss, tatanggalin nyo? Oo. O sige, tanggalin nyo na. Huwag lang yung mask ko, ah. Yung kalapati ko yan kanina. Kunin nyo na rin. Wala, wala. Pierre Chapi, salamin Chapi ha. Dandan, dandan lang. Ah, yan na. Ano yung itim? Nagdurin po yung mga marites. O yan. Hello. Mga kasama ito sa galaan si ate, nahihiya po. Bigat niyan. Ayan o, tignan nyo. Ano pala ito ginawang beautification ng barangay. Yun nga lang, nasa sidewalk.
Tapat pala yung barangay. Ito, yung may banderitas. Barangay 138, Zone 12. Wala na bangketa rito. So ito pala yung mga nirereklamo talaga dito sa bandang unahan. Ayon dito sa mga enforcer. Bungad pa lang pala yung kanina. Tayo hirap umatras. Hello. O sige, sama nyo na ako sa lamesa ha. Oo, sige. Ayan. Nareklamo kayo dito, nareklamo. O yan, kasi Dati pinapanood ko lang kayo ngayon nakikita. oh, yan, kung nanonood kayo ate, ganito yon. Ganito ha. Alam na alam ko yan. Oh, yon. Sabi ng clearing operation, no, ni Sir Gab, walang problema maghanap buhay. Diyan lang kayo. Oh, yan, wag lang dito sa bangketa. Oh. Ayun, mga follower pala sila. Yun nga lang, nareklamo sila dito. Ala. Alam ko kung paano magalit si Sir Go. Hindi nagagalit yon. Naiinis lang sa mga pasaway. So sa ngayon, dahil first time itong napasok ng MMDA, yung mga dapat tanggalin or bawasan, so pinabawasan ng MMDA. Tapos kasabay noon, pinagsabihan na rin itong mga ito na sa susunod, at pag ganito pa rin, ay katulad ng dati sa documentary natin sa clearing operation, ay makukumpis kayo mga iba dyan, lalo ng mga gamit paninda. Malibre lang itong sidewalk. Kailangan lumabas yung side. Ito po, kanina po ito mga Magmula doon sa EDSA hanggang dito, siguro mga nasa 300 meters ang layo. So magmula dito, pagtawid sa kantong ito, malinis na.